Isang mensahe ang ating maririnig mula kay Kuya Ramon na may tumagat, The Character of God. Magandang hapon po sa inyo lahat. So, ang ating pong pag-aaralan, the character of God. Siguro, tayo ay manalangin muna. Amang banal na sa langit, ako po ay lumalapit po sa inyong trono. Nagpapakumbaba po sa inyong paanang Ama. Panitin po at nais po namin na marinig ang salita. Lord, salamat. At binabalito po sa inyo ang lahat ng papuri sa inyong pangalan na si Jesus. Amen. Okay? The fruit of the Spirit is the character of God. While the gifts of the Holy Spirit are the power of God. Ngunit, di natin tatalakayin ang gifts of the Holy Spirit ngayon. Mag-focus lang tayo sa the fruit of the Holy Spirit na siya ang kanyang katangian ng ating Diyos Ama. Alamin muna natin ang characteristics ng character ng ating Diyos. At mula sa pinaka-foundation ng character ng Diyos, tayo mag-concentrate mamaya. At ito po ay ang kanyang pag-ibig. The characteristics of God's character is loving, faithful, merciful, eternal, trustworthy, holy, all-powerful, all-knowing, and sovereign. Other characteristics of God's character includes just, wise, gracious, compassionate, kind, forgiving, long-suffering, and slow to anger. Iisa ang bunga, pero maraming produkto. Fruit is the natural result of growth. The Spirit explains exactly who causes that growth. Kung taglay natin ang pangunahing bunga, natural growth will follow. Hindi sa pagpapadala ng tao, makapagmunga ng spiritual na bunga. Ito ay kusang nagbubunga kung ikaw ay nakaangkla sa kanyang bunga. Tandaan po natin, ikaw ay isang espiritu. Mayroon kang kaluluwa at nabubuhay ka sa isang katawan. At ito po ay nakalagay sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. At naway
Panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa, at katawan niyo, hanggang sa dumating ang Panginoon natin na si Yesu Kristo. Soul is our humanity, ang ating pong pagkatao. Soul ay ang kaluluwa. Sakop niya ang talino, kalooban, at damdamin. Kabilang sa kaharian ng kaluluwa, ang isip, talino, kalooban, at damdamin. Ang iyong kaluluwa ang siyang nagpapasya na lumakad sa mga pamamaraan ng Diyos. Ngunit, ito ay hindi agad-agad tumatanggap ng pagbabago hanggat maipanganak muli. Totoo, ang ating kaluluwa ay may labanan ng pagnanasa ng laman at espiritu. Pero, maaari itong mapagtagumpayan araw-araw. Ang prosesong ito ay walang hanggan. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ang espiritu ay dapat patuloy na binabago ng salita ng Diyos. Sa Galatians chapter 5, verse 17, sabi po dyan, kontra ang pagnanasa ng katawan sa gusto ng Holy Spirit. Magkalaban talaga sila. Kaya, di nyo magagawa ang gusto nyo gawin. Pero, kung lagi magpapasako at magpapailalim sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, tiyak mapapagtagumpayan mo ito araw-araw. Spirit is our deeper connection with the Lord when we believe in God. Kailangan ang bawat mananampalataya na paunlarin ang kanyang isip, kalooban, at damdamin para umayon sa kanyang bagong espiritu. Sa sandali na ikaw ay ipinanak na muli, hindi ka na nabubuhay para sa iyong sarili. Ang iyong kalooban ay dapat sumunod na sa kalooban ng Diyos. Ito po ay makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 5, verse 15. Yung po ang nakatala doon. Your mind should choose compassion over selfishness. Choose meekness over pride. Ang pag-ibig na binigay ng Espiritu ng Diyos ay dapat makita ng mga tao na nakapaligid sa iyo. Sa Galatians chapter 5, verse 22, ang sabi po dyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Sa verse 23, meekness, temperance, against such there is no law. Pansinin po natin mabuti sa verse 22. The fruit of the Spirit, wala pong S ang fruit. It is singular.
So love is the proof. Joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and self-control are byproducts of that love. Ano ang byproduct? Ang isang bunga ay namumunga ng iba pang mga bunga. Ito ang mga kakambal na bunga ng pag-ibig. Tayong lahat, bilang mananampalataya, ay magsikap na love-inspired, love-motivated, and love-driven. Kung wala ang bunga ng Espiritu sa ating mga damdamin, tayo ay isang reliyong ingay lamang. Ang isang taong may pag-ibig ay hindi nangangailangan ng batas upang mabuhay siya ng isang matuwid na buhay. Ayon sa sinabi sa Roma chapter 12, dapat mong ialay ang iyong sarili sa Diyos ng tuloy-tuloy upang ang kanyang pag-ibig ay patuloy na dumaloy sa atin. Tanging kapag namumuhay na nakasentro sa pag-ibig ay matutupad mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Only as you live a life that is love-centered, you can fulfill the will of God in your life. Byproducts of love. Kagalakan ang lakas ng pag-ibig. Ang unang bunga, ang unang produkto ng pag-ibig, joy. Joy is love's strength. Kagalakan ang lakas ng pag-ibig. You cannot have joy unless you first have love in the inside of you, in your spirit. Hindi tayo magkakaroon ng pag-ibig kung wala tayong pag-ibig sa ating kalooban. Ang kagalakan ay isang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga damdamin. Sabi po sa Nehemiah, chapter 8, verse 10, the joy of the Lord is my strength. Joy is love's strength. Joy is defined as a very glad feeling. Isang napakasayang pakiramdam. Ito ay espiritual na kagalakan. Ito ang kagalakang dumarating sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang kagalakang ito ay nananatili sa kabila ng paghihirap at pagdurusa. Tignan natin sa Philippians chapter 4, verse 4. Okay. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ibig sabihin, magsaya. Don't allow your emotions
to control you. Instead, you control them. If we study God's words, makakahugot tayo ng banal na pag-ibig mula sa ating kalooban. Ang pag-ibig natin ay hindi likas sa atin. Ito ay galing sa Espiritu Santo na nanatili sa atin. Nakapaloob sa biyayang ito ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kahabagan, ang kanyang pag-ibig at kagalakan. Ang ikalawang produkto ng pag-ibig, peace. Peace is love security. Ang kapayapaan ay seguridad ng pag-ibig. Peace is a byproduct of love. A state of tranquility that comes from seeking after God. Peace is an undisturbed state of mind. The absence of mental conflict, serenity, calmness, quietness, tranquility. Kung dumating man ang mga bagabag sa ating buhay, dahil tayo man din ay di exempted sa problema. Ngunit, mararanasan natin ang katahimikan at kapayapaan ng kaisipan sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Paano kung may kaguluhan? Kailangan natin panatiliin ang mapayapang kaisipan kaysa pahintulutan mong galawin ka ni Satanas. Pero, peace will not permit Satan to move you. Ang pagkakaroon ng payapang kaisipan allow us to see our situation the same way God sees it, as a winner and conqueror over the circumstance. Sabi po sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng pahinga. Ang rest sa original translation ng Greek ay kapayapaan. Sa Colossians chapter 3, verse 15, hayaan niyong ang kapayapaan na binigay ni Christ ang mag-guide sa mga desisyon na gagawin mo. Kasi tinawag kayo ng Diyos para sa kapayapaan ito. Ang kalaban ng peace ay worry. Yan ang binabato ng diablo upang manakaw ang ating kapayapaan. We worry, but we can live in peace. Alam niyo ba kung bakit? Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Tignan natin sa Philippians chapter 4, verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos
na hindi kayang maabot ng isip ng tao, yan ang mag-iingat sa mga iniisip at nararamdaman nyo kasi nakipag-isa na kayo kay Christ Jesus. It is easy to live in fear, pero choose to let peace be at work in us. Ang ikatlong produkto ng pag-ibig, long suffering. Long suffering is love's patient. Ang mahabang pagtitiis ay pasensya ng pag-ibig. Maraming beses na pag dumadaan tayo sa mabigat na sitwasyon, makikita natin na lumalabas din pala sa atin ang kagalakan at pasensya tugma sa ating sitwasyon. Di natin yun alam. You have within you the ability to be patient during trials and tests. Natutunan natin pagtagumpayan ang taktika ng kaaway. We know we are able to use the Word of God against him again and again. Patience is the ability that does not surrender to circumstances. Ang pasensya ay ang katangiang hindi sumusuko sa mga pangyayari. We develop great amount of patience over the years by exercising it. So don't give up. Huwag sumuko. Instead, manatiling matyaga at manindigan for the best. Hebrew chapter 10, verse 36. Kailangan niyong hayaan ang pasensya niyo para magawa niyo ang gusto ng Diyos at matanggap niyo ang pangako niya. Watering and fertilizing are the acts of patience needed. We keep the seed alive during the period of maturation. Sabi po sa Hebrew, chapter 12, verse 1, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out of us. So let us run with patience the run that is set before us. Yung pang-apat na produkto ng pag-ibig, gentleness. Gentleness is love's conduct. Ang kahinahunan ay pag-ugali ng pag-ibig. Gentleness means good, kindness, or excellence, not violence.
at hindi magaspang. Ang ugali ni Kristo is gentle in all things. If we choose to serve God, our emotion will begin to pattern themselves after Him. We are the only one who decides whether we will be gentle or rash. Ikaw lang ang magdedesisyon kung magiging maama o magpadalos-dalos. So don't give place to the devil. I-practice natin ang ugali ng Panginoon. At maging mahinaon sa lahat ng bagay. Ang panglimang produkto ng pag-ibig. Goodness. Goodness is love's character. Ang kabutihan ay katangian ng pag-ibig. Tayong nakakilala na at tumanggap na kay Kristo. Being a Christ-like is our first responsibility to do good. Goodness is defined as virtue or pure, mabait, mapagbigay, handang tumulong, at makiramay. Ang una nating aalamin sa larangan na ito ay kung paano natin tatatuhin ang ating kapwa. Isa ka na dapat na magbigay, hindi lamang sa pera, ngunit sa paglilingkod na may kagalakan. Luke chapter 6, verse 38. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. You expect nothing in return from the person you give to. God is our source, and He will supply our needs to someone, but not necessarily a person you serve. The conduct of Christ is kind. His words is to lift you up and encourage you, not to condemn you. It will instruct you to the way of righteousness in the way you should walk. Ang salita niya ay mag-inspire sa iyo na gawin mo ang mabuti sa lahat ng kapwa. When you do good, you will produce Jesus to the world. Naniniwala ako na ang areas ng kabutihan ay kung saan natin ihahayag ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pag-uugali. Ang pang-anim na produkto ng pag-ibig. Faith. Faith is love's confidence. Ang pananampalataya ay pagtitiwala ng pag-ibig.
Faith is defined as assurance, truth in itself, and belief. In this context, faith means faithful. God desires faithfulness in His children. But if you fall short, He will forgive you. Ito ay makikita natin sa 1 John 1:9. Kapisado na ito natin. Pero kung kino-confess natin sa Diyos ang mga kasalanan natin, papatawarin niya ang ating mga kasalanan. At lilinisin na tayo sa lahat ng mga masasamang gawa natin. Kasi tutuparin niya ang pangako niya at gagawin niya kung ano ang tama. In Numbers chapter 13, may 10 espiya na hindi tapat sa Panginoon at kay Moises. Nung nakita nila ang mga higante, nag-umpisa na silang magreklamo at sinabi nila, mga tipaklong lang kami sa kanilang paningin. Pero si Joshua at Caleb ay tapat. They kept their profession of faith. They saw giants, but they said, we are able to possess the land. You can see that faithfulness is a major part of God's character. What we do for Him must be done with a willing heart and in obedience to those in authority. Sabi nga po sa Luke chapter 16, verse 12, at kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Masasabi mo ang ugali ng isang tao sa kanyang gawa pag walang nakakakita. Ang pangpitong produkto ng pag-ibig. Meekness is love's humility. Ang kamuan ay kababaang loob ng pag-ibig. Meekness is not boastful. Ang pagmamataas ay katunggali ng kaamuan. God should get all glory for the things that are accomplished in your life. When you are used of God in any capacity to help someone else, stay humble before the Lord. Hindi tayo binabago ng kayamanan. Ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Know from where our helps and strengths come. Alamin kung saan nanggagaling ang ating tulong at lakas. Huwag ipagmagyabang o ipagmalaki ang iyong talento.
Kung gagamitin mo ang mga ito para sa kalwalhati ng Diyos, itataas ka ng banal na Espiritu Santo to the place of favor. James 4:6. But the grace that God gives is even stronger. As the scripture says, God resists the proud, but gives grace to the humble. James chapter 4, verse 10. Humble yourself before the Lord, and He will lift you up. Ang pangwalong produkto ng pag-ibig, self-control. Self-control is love's victory. Ang pagpimpi ay tagumpay ng pag-ibig. The ability to control one's emotions, words, and actions, self-control, is an inward spiritual virtue that exhibited outwardly through controlling one's thoughts, speech, and actions. Ang pagpipigil sa sarili ay isang panloob na espiritual na virtud na ipinapakita sa labas sa pamamagitan ng pagkontrol sa pag-iisip, pananalita, at kilos ng isang tao. Naniniwala po ako na namumuhay tayo ng matagumpay sa lahat ng oras. Ang susi sa tagumpay ay ang pagkakaroon ng kontrol. Hindi ka mapipigil sa espiritu hanggat wala kang pagpipigil sa sarili. Pagpipigil sa sarili, disiplina sa sarili ang susi. Dito po ko magtatapos. God's character will be at work in unity and oneness of purpose instead of pulling against each other. The body should work together. God bless us all. Glory to God. Tayo po ay manalangin. Ama, who is the most high God? Dalangin namin ang aming tinalakay tungkol sa inyong katangian ay dagdag sa aming paglago. Magbunga din nawa sa amin ang mga bunga ng Espiritu upang maglinig ka at masilayan ng mga tao sa kapaligiran namin. Kasihan po ninyo kami ng inyong pagpapala at pag-iingat. Gabayan po ninyo kami sa lahat ng dako ng aming pamumuhay. Marami pong salamat, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.